Ang pag-uusapan natin ngayon ay ito, i-cha-chunk down na natin. Gagawa na tayo ng specific plan para sa ating mga goal na naisulat. Kasi ngayon, puro goals lang yung naisulat natin, di ba? Wala pang plano. This time, gagawa na natin siya ng plano. Creating an action plan. And meron muna akong gustong pag-usapan, no? Bago ko ituro sa inyo yun. Medyo weird tong pag-uusapan natin. Tungkol sa pagkain, pag-uusapan natin. So I hope hindi pa kayo nagugutom, ha? Sana wala pang nagugutom dito, no? So let's pretend, kunwari, na lahat ng pagkain na babanggitin ko ay kinakain natin. Okay lang ba yon? Kunwari, yung mga food o yung mga pagkain na babanggitin ko, let's pretend, kunwari lang, na kinakain natin yon. Okay? Ako, plant-based eater ako, pero I will also pretend. Ito yung question. Kaya mo ba ang umubos ng isang buong lechong manok? Sige nga, mag-comment nga dyan sa chat section. Sa isang kainan, let's say gutom na gutom ka, kaya mo bang umubos ng isang buong lechong manok? Yung yung mga andoks, baliwag, no? Kaya, yes, kaya. Kaya yung iba. Baka po. How about ito? Kaya mo bang umubos ng isang buong lechong baboy? Kaya? Hindi. Yung iba, pwede pa. Pero karamihan, hindi. How about isang buong lechong elepante? Isang buong lechong elepante. Let's say, for example, kinakain yung elepante. Let's pretend na pwede siyang kainin, no? Pero syempre, hindi natin siya kakainin. Love natin yung animals, no? Let's say, for example, kunwari lang, ganong kalaking elepante. Or cake na lang, cake na kasing laki ng elepante. Kaya mo bang ubusin? Hindi, no? Tinanong ko to sa asawa ko, nakakatawa yung niya, yung sinagot niya sa akin, parang pilosopo. Sabi niya sa akin, paano mo ubusin yung isang buong elepante? Sabi niya sa akin, una, kakagat siya, kukurot siya, kakainin niya, tapos kapag hindi niya naubos, ilalagay niya sa rep. Tapos kapag nagutom ulit siya, bubuksan niya yung rep, ilalabas niya yung elepante, tapos kakagat ulit siya. Tapos babalik niya ulit, lalabas niya ulit, kakagat siya, papasok niya sa rep, lalabas siya, kakagat siya hanggang sa maubos niya. In other words, one bite at a time. Ano yung sabihin nun? Paunti-unti. No, ganun din sa mga goals natin. I know na yung iba sa inyo, tinitignan nyo yung goal nyo, parang ang laki ng goal na to ah. Parang, paano ko to gagawin? Tama ba? Ganun ba yung mga questions na naglalaro sa isipan nyo ngayon? Ang lalaki nitong goal na to ah. Never ko pa siya na-accomplish before. Paano ko to kukunin? Paano ko to i-achieve? Paano tong malaking goal na itong sinulat ko? Tong malaking goal na sinulat ko, paano ko siya kukuhanin? Okay? Yun yung sagot. Ang sagot is one bite at a time. Unti-unti. So, kailangan nating biyak-biyakin yung goal na yan hanggang sa maging bite size siya. Hanggang sa maging doable task siya. Ang tawag dito sa gagawin natin is called chunking down. No? Chunking down. Bigyan ko kayo ng example. Nung una kong ginawa itong pag-chunk down, ang goal ko noon ay kumita ng at least 2 million pesos every year. Ayan yung goal ko noon. Mga 5 years ago or 4 years ago. Ang goal ko noon, kumita ng 2 million pesos every year. Sino sa inyo may parehas na goal? Mga ganyan, almost similar. 2 million pesos every year. Sige nga, sino may goal na ganyan? Ngayon ngayon. Okay, so paano mo siya kukunin? So ang ginawa ko noon, basically, biniyak-biyak ko siya. Nasabi ko, magkano ba yung kailangan kong kitain every single day? Na kapag tinotal mo, magiging 2 million every year.
So, dinivide ko siya. 2 million divided by 365 days. Ang lumabas sa sagot is somewhere na malapit sa 5,000 pesos. So, yun yung naging sagot. Now, ang next na question na sinagot ko, paano ko kikita ng 5,555 every year? So, kakaisip, ang na-come up ko na solution. No? Ito, solution. Again, if we're focusing on the solution, dyan lalabas yung mga sagot. Ang solution na lumabas is, kailangan ko lang pala magbenta. Kailangan ko makabenta ng 6 na e-books na ang presyo ay 1,000 pesos every single day. So, 6 e-books times 1,000 every day, magkano yun? 6,000 pesos. So, ang mangyayari kapag nagawa ko yon, kapag nakapagbenta ako ng 6 e-books every single day na worth 1,000 pesos, kikita ko ng 42,000 every week at kikita ko ng 166,000 or 170,000, around 170,000 pesos every month. At kapag nagawa ko yun, no, 170,000 every month, 42,000 every week, 6 e-books every day, or 5,500, 6,000 pesos every day, magagawa ko or ma-achieve ko yung goal na 2 million pesos every year. So yan yung isang example ng pag-chunk down. Okay, now ikaw, tatanungin kita. Sige nga, mag-comment kayo. Magkano yung target na income mo every year, in 1 year, in the next 12 months? Magkano yung gusto mong kitain sa business mo, sa career mo, or sa affiliate marketing natin, sa affiliate program natin? Magkano yung gusto mong kitain in 1 year? Sige nga, i-chat mo dyan sa comment section. Nasa workbook nyo yan, guys. How about yung mga nasa Facebook? Hindi ko nakikita yung chat nyo. Saan yung chat? Ayun. Yan, 400K. Si June, 400K. Si Mary, 500,000. Si Cecilia, 1 million. Si Vincent, 2 million. Yan. Okay, mamaya tutulungan ko kayo kung paano natin i-anahin yan. Paano nyo i-breakdown kagaya ng pinakita ko sa inyo ngayon. Ayan yung isang example. Pag-chunk down ng target income every year. So all of a sudden, nung ginawa ko to, at nung unang beses ko itong natutunan, itong pag-chunk down, sabi ko, yun lang pala yun. No, kailangan ko lang pala makabenta ng 6 na e-book every day or 6 na products every day sa halagang 1,000 pesos para ma-achieve ko yung 2 million pesos every year. Kasi nung bago kong gawin itong activity na to, ang nasa isip ko parang imposible itong 2 million a year. Paano ko gagawin to? Sobrang laki sobrang laki nung goal na yon para sa akin nung panahon na yon, no? Nung oras na yon, nung mga taon na yon, 2 million every year is parang napakalaki para sa akin. So parang imposible siya. Pero nung ginawa ko yung pag-chunk down, all of a sudden, nasabi ko, yun lang pala yung kailangan kong gawin. Kailangan ko lang pala makabenta ng 6 na e-book every day at magagawa ko yung 2 million per year na target income. Okay? So ikaw, mamaya, kailangan magawa mong biyak-biyakin, i-chunk down yung target income mo. Now, ang next na problem na kailangan kong i-solve is, paano ako gagawa ng e-book? Diba? Kasi nga, yun yung solution na naisip ko eh. And nung panahon na yun, wala pang mga affiliate program na kagaya ng Unity. So, kailangan ko mag-create ng sarili kong information products that time. So, ang problem na kailangan kong isolve nun is paano kong gagawa ng e-book, ng sarili kong e-book na ibibenta for 1,000 pesos each. Nung time na yon, never pa ako nagsulat ng sarili kong e-book, never pa ako nag-publish ng sarili kong e-book. So, ano yung ginawa ko? Chinunk down ko na naman siya. 1 bite at a time. So, nag-create na naman ako ng checklist. At tawag dito, by the way, is checklist or to-do list. No, yung malaking goal, basically, ang ginagawa ko dito, yung malaking goal, binibiyak ko siya into small, doable checklist or to-do task. So, ang ginawa ko, para makasulat ako ng sarili kong e-book,
which is nung oras na yon, sobrang laking goal din kasi nga never pa ako nakasulat ng sarili kong ebook. Ginawa ko, una, step 1, isulat yung mga content ng ebooks. Bawat lesson, bawat module, isa-isa ko siyang nilagyan ng checklist. Okay? Write chapter 1, write chapter 2, write lesson 1, write lesson 3, etc. Pangalawa, create sales funnel. Pangatlo, create website. Pang-apat, set up a payment method. Okay? And by the way, ito, for example, yung create ng website, pwede pang nating mas i-chunk down yan. Kumbaga dun sa, kung ang pag-uusapan natin ay pagkain, kapag hinati mo yung pizza, yeah? Pag hinati mo yung pizza, mahati mo sa 12. Tapos yung isang buong pizza, yung isang slice, pwede mo pa siyang mas hatiin. And dito, sa pag-create ng to-do list, ng checklist, for example, meron ako ditong create a website. Yung pag-create ng website, pwede mo pa din siyang hati-hatiin. I-chunk down at gawa ng panibagong parang sub-checklist. Okay? So for example, sa akin, sa pag-create ng website, ang kailangan kong gawin para makapag-create ng website ay bumili ng domain, bumili ng hosting, etc. etc. Now, yung iba sa inyo, ang goal is magsimulang mag-promote. Tama ba? Makapag-start, mag-promote sa affiliate marketing business nyo. Tama ba? Yun yung goal na gusto nyo simulan. I-chunk down nyo siya. Ano yung unang mo kailangan gawin? Ano sa tingin mo? Sige nga. So mamaya isusulat natin yan. Ano sa tingin mo yung mga kailangan mong magawa para makapagsimulang makapag-promote? Kailangan mo ba ng fan page? Create a fan page. Kailangan mo ba ng ManyChat? Create a ManyChat account. Kailangan mo bang magsulat ng sarili mong content? Magsulat ka ng to-do task na mag-create ng sarili mong content. Ganon. Ayan, business manager. So, i-break down mo. Para unti-unti, nagkakaroon ka ng action steps na doable at nakikita mo na ito pala yung mga steps na kailangan kong gawin para ma-accomplish yung bigger task. Ayan. So, kailangan mo ng ManyChat. Yun. Sabi ni, kakaiba yung name mo, DBXQG. Yan. Another example kung saan ko ginamit itong pag-chunk down ay yung, pag-run ng FB ads, si Ludi. Run ng FB ads. Isa yun sa kailangan mo para makapag-promote. Tama ba? Kung paid marketing yung gagamitin mo. Pero ito, Ludi, tatanungin kita, yung pag-run ng FB ads, pwede mo rin bang hati-hatiin pa yon? Pwede mo pa bang mas hati-hatiin pa siya into bite-size and doable task and checklist? Yes. Sige nga, ano yon? Kung magsiset up ka ng ads, ano yung mga steps at checklist na kailangan mo? Una-una, kailangan mo ng credit card, ng pambayad. Lagay mo yun, checklist. Checklist number 1, credit card. Pangalawa, kailangan mo ng content para do sa ads. Tama? Kailangan mo ng fan page. Checklist. Yun. So, all of a sudden, may steps ka na. Baka gusto mo pa yung paano magkaroon ng credit card. Baka gusto mo pa yung, kung sakaling hindi ka pa marunong kung paano magkaroon ng credit card, biyak-biyakin mo ulit yon. Punta ka sa bangko, step 1. Pumasok ka sa pinto ng bangko, talaga sobrang step by step na. No? Pumunta sa bangko, step 2, kausapin yung teller. Step 3, mag-apply sa kanyang credit card. Di ba? O kaya naman, madali. Ito, mas madali. Kung gusto niyo magkaroon ng credit card, no? Or debit card, pwede pala, by the way, pwede debit card, no? GCash. Ayun, wala nang physical card. Tama ba? Yung GCash, ano na lang siya, virtual card. So hindi mo na kailangan pumunta sa establishment. Perfect. Ngayon na naka-lockdown yung mga establishment, di ba? So I don't know kung paano mag-a-apply sa GCash, pero I'm sure may mga instruction yan online. Tama ba? Isang Google lang yan. I-Google mo lang. Paano ka magkakaroon ng GCash? At least may na-cross ka na doon sa checklist mo.
Yan. Pwede rin, PayMaya. I'm not sure kung pwede pa yung PayMaya. Mayroon ba nakakaalam kung pwede pang gamitin yung PayMaya sa Facebook ads? Pwede pa ba siya? Kasi mostly nang alam ko, ayun, sabi ni Mai, yes daw, pwede daw. Good. So, yun. Now, yung ibang mga goal, paano yung mga ibang malalaking goal na dream car, dream vacation, dream house? Paano natin kukunin yon? Gusto niyo malaman kung paano? Paano natin bibiyak-biyakin yung malalaking goal na yon? Ayan, yun yung pag-uusapan natin ngayon. So pay attention, make sure na may ballpen at papel. Well, basically, chunking down pa rin yung gagawin natin. Any goal na gusto mong makuha, malaking goal, any goal na sa tingin mo, paano kaya makukuha to? I-chunk down mo lang siya. Hati-hatiin mo siya sa action steps. Hati-hatiin mo siya hanggang maging sobrang liit niya at maging step by step task na pwede mong gawin every single day.